Suruan, kumusta ka? Suruan, ayos ka lang ba? Suruan, anong ginagawa mo? Halika. Niloloko mo na naman ako. Ayos ka lang ba? Doktor, Suruan, ayos ka lang ba? Mahal, masakit ang ulo ko. Suruan, anong tawag mo sa akin? Anak, Suruan, tinawag mo ang batang to na mahal? Sa mahabang panahon, sa wakas, magkasama na kayo. Masayang masaya ang lola mo. Nagkakasundo na rin pala kayong dalawang magkaaway. Hindi kami magkasama. Luha o Ting, anong ibig mong sabihin? Hiwalayan mo ba ako? Anong hiwalayan? Hayop ka. Mang-aapi ka pa ng aking manugang? Bubunutin ko ang ulo mo. Lola, Mahal, ang cute-cute mo talaga. Doktor, anong nangyari sa kanya? Ang utak ng tao ay isang napakakomplikadong sistema. Nasaktan ang kanyang utak nang mahulog siya. May mga natitirang blood clot sa utak niya na umaapekto sa mga nerve ng memorya. Dagdag pa rito, may mga alala siyang ayaw harapin at iba pang mga problema. Halimbawa, Sabihin mo sa paraang maiintindihan ko. sige po, ginang. Sa madaling salita, nakalimutan ni Miss Sue ang ilan sa mga masasamang alaala. Ang boyfriend na 7 taon niyang nakarelasyon sa alaala ay pinapalitan siya ng alaala kay Jilu. Bakit? Siguro, dahil ikaw ang unang taong nakita niya nang magkamalay siya. Pero pansamantala lang itong pagkalito sa memorya. Pansamantala lang. Baka bukas o sa makalawa, bumalik na ang kanyang memorya. O baka naman, hindi na ito muling bumalik. Ruan, ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay ay makita kayong dalawa nitong batang to na magpakasal. Ang kasal, pwedeng gawin ng dahan-dahan. Pero ang marriage certificate, kailangan muna ninyong kunin. Kung hindi, hindi ako mapapanatag. Sa puso ko. Lola, Anong ginagawa mo? sinasamantala mo ang kalagayan niya ngayon. Ano bang alam mo, batang to? Kapag may sakit, yan ang tamang panahon para pataubin. Kung hindi, pag nagkamalay na siya at hinanap niya yung lalaking Jaw, maghihinayang ka. Hey, ikaw talaga. Noon pa man, lagi mo nang kinakalaban si Ruan. Akala mo ba hindi ko napapansin? Mahal na mahal mo siya sa puso mo. Eto ka, ang bibig mo. Parang upong pianggang, hindi makapagsalita. Umalis ka diyan. Mas mabuti pang ako na lang ang kumilos. Walang sino mang makakaagaw sa aking manugang. Ruan, kung hindi kayo kukuha ng marriage certificate nitong batang to, hindi ako mapapanatag sa puso ko. Kapag hindi ako mapapanatag, mag-aalala ang puso ko. Kapag nag-aalala ako, hindi na ako makahinga ng maayos. Lola, pangako, papayag ako. Talaga? Suruan, sa angkan namin, 4 na henerasyon ng iisa ang nagpapatuloy ng lahi. Walang diborsyo sa amin. Kapag kumuha na tayo ng marriage certificate, huwag mo nang isiping iiwan mo ako. Ito na ang huling pagkakataon mo. Anong pinagsasasabi mo dyan? Malapit nang magsara ang civil registry. Tara na. Bilis, bilis. Sige, lumapit kayo ng konti. Sige, handa na. Yung lalaki, ngumiti ka naman. Huwag kang kabahan. Relax lang. Huminga ka muna. Handa na? 2, 1. Umiiyak ka? Hindi ako umiiyak. Bakit ka umiiyak? Anong ginagawa mo? Ang clumsy mo. Hindi pwedeng hawakan mo. To. Yung marriage certificate, ako ang mag-iingat. Oy, Lola. Lola, apo ko, ang ganda-ganda mo.
Ang ganda mo talaga. Ayos ka lang ba? Miss, ayos ka lang ba? Hintayin mo ako. Hahanap ako ng tutulong. Gising ka na? Okay ka na ba? Tara na. Nung bumalik ako, wala na si Ruan. Ruan. Ngayong pagkakataong ito, hindi na kita pababayaan pang mawala. Mahal, Ruan. Anong nangyari? mahal, Ruan, anong ginagawa mo? mahal. Hindi ko dinala yung pajama ko. Kunin mo naman yung pajama ko. Nasaan yung pajama mo? Sa kama. Hindi mo pa ba nakukuha? Eto, Ikaw, ito lang ang ipapasuot mo sa akin? Mahal, anong ibig mong sabihin? Zhao Shangyu. Sino to? Kailan ko to na-save? Hello? Ruan. Sunduin mo na ako. Nandito ako sa 0 degrees bar. Binibigyan kita ng 20 minuto. Ngayon na. Agad. Pumunta ka rito sa 0 degrees bar para sunduin ako. May sira ba yung taong yun? anong nangyari? May tumawag sa akin na hindi ko kilala. Sabi niya lasing siya. Pinapasundo niya ako. Alam mo ba pangalan niya? Zhao Shangyu. Zhao Shangyu, mahal ko. Nakikilala mo ba siya? Bakit parang wala akong maalala? Tingnan ko para sa iyo. Baka naman, naalala na niya ang isang bagay? Ang tagal kitang hinanap. Dito ka pala. Ruan. Itong si Zhao Shangyu. Isang boring na tao lang, siguro yan. Tatanggalin ko na to para sa iyo. Zhao Shangyu. Huwag kang maghangad na agawin siya sa akin. Honey, Anekon, ikaw? Parang mas gwapo ka ngayon kaysa noong estudyante pa tayo. talaga ba? Ang galing ng taste ko. Mahal ko. Matutulog na ako. Matulog. Oo, matulog. Naalala ko bigla, marami pa akong trabahong hindi pa tapos. Matulog ka muna. Ang pangit, wala akong iiwan para sa iyo. Anong gagawin? Paano kung magsara? Anong gagawin? Suruan. Anong gagawin? Anong gagawin? Nandyan na! Anong gagawin? Suruan. Parang nag-iba ang mundo. Oo nga, suruan. Anong problema? Bakit kayo gulo-gulo sa umaga? Sabihin mo. Ang Lu Group. Kanina pang umaga ipinadala ang kontrata ng proyekto. Sabi, gusto raw makipag-partner sa amin. Ang magandang lugar sa South Suburb. Bibigyan pa kami ng parte. Plano. Talagang may plano. Oo nga. Tama? Lu Houting.
Hindi ba yan ang company ng asawa ko? Anong plano meron sila? Ah? Kung maganda ang balita, ngayong gabi, ako ang magbabayad sa dinner ng department. Hindi. Hindi ako gising? O si Suruan hindi gising? Ang presidente ng Lu Group, hindi ba kalaban niya? Nag-partner na sila agad? Ay, tapos na, tapos na. Mag-inuman! Mag-inuman! Hindi na ako sasali. Maglaro kayo. Tapos na? Sinusundo ko kayo. Suruan, anong ibig mong sabihin? Pinapunta ko kayo para sundo ako. Bakit hindi kayo dumating? Sino ka ba? Suruan, anong trick ginagawa mo sa akin? Kilala ko siya? Si Suruan sinasadya hindi kilala ang Mr. Zhao. May dahilan siya. Hindi kilala. Sir, lumabas kayo? Hindi mo ako kilala? Naiintindihan ko. Gusto mo ulit maglaro ng hard to get? May sakit ka ba? Hindi kita kilala. Anong hard to get? Akin na yan. Mag-usap tayo ng maayos. Suruan. Kahit hindi mo ako kilala ngayon, dapat sumama ka sa akin. Bitawan mo ako, bitawan! Nanapak! Ay, anong nangyari? Okay lang? Sino ang nanapak? Kapag hinabol mo pa si Ruan, ang buong Zhao Group, wawasakin ko. Lu Haoting. Hintayin mo lang yan. Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Ano ba to? Ako. Kayo. Ipapakilala ko ng formal sa inyo. Ito ang asawa ko. Asawa. Lu Haoting. Nagpakasal na si Boss Su! At sa Pangulo ng Lu Shi Group, si Ji Lu. Magdaraos kami ng kasal sa susunod na buwan. Kung may oras kayo, inaanyayahan ko kayo sa piging ng kasal. Boss Su, kurutin mo nga ako. Pangarap lang ba ito? Aray. Wow, hindi ito panaginip. Naalala ko si Boss Su, kasama ang Pangulo ng Lu Shi Group. Hindi ba sila magkaaway? Pag nagkikita silang dalawa, para bang gusto nilang patirin ang ulo ng isa't isa. Bakit bigla na lang sila nagpakasal? Hindi ko alam. Pero, hindi mo ba napapansin na ang cute ng dalawang to? Magkaaway pero magkasintahan, di ba? Anong magkaaway? Luha Oting, kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Walang nag-iisip na pipi ka. Ano ba ang sinasabi nila? Tara na. Lu Haoting. Noon ba? Ayaw na ayaw ko sa'yo? Siyempre hindi. Bakit mo na itanong? Bakit bigla kang nagtanong ng ganyan? Kanina sa CR, narinig kong may nag-uusap tungkol sa atin sa likod natin. Sabi nila, dati raw magkaaway tayo. Lu Haoting, taksil kang tao ka. Dahil ba araw-araw kang nasa harap ko at lalo kang nagmumukhang tanga? Ikaw ang tanga. Buong pamilya mo tanga. Ay, ng babae. Tayo na. Sino nagsabi? Paano nangyari yon? Bakit ka ba ganyan ka-istrikto? Hindi ako nai-istrikto. Paano nila nagawa na sabihin yon tungkol sa atin? Siguro noong nag-aaway tayo, may nasabi akong nakasakit sa'yo. Tapos, aksidenteng narinig ng iba. Ruan, huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Maganda naman ang relasyon natin dati. Totoo. Sinay. Siyempre, naniniwala ako sa'yo. Niloloko mo lang ako? Kinabahan ako ng husto. Hindi ako. Niloloko mo lang ako? Sina. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon na ipaliwanag kay Ruan. Lahat ito ay hindi pagkakaunawaan lang.
Talaga bang si Suruan ay may koneksyon na kay Lu Haoting? Boss Zhao, si Lu Haoting yon. Hindi natin siya kayang kalabanin. Babae lang yan, kalimutan mo na. Paano pwedeng mangyari yon? Hindi ba't magkaaway silang dalawa? May kakaiba dito. Sige, maghihintay ako dito sa'yo. Suruan, ang tagal kitang hinanap. Bakit mo ako binablock sa telepono? Sabi ko na nga ba, hindi kita kilala. Ano ba talaga ang gusto mo? Suruan, paano mo ako hindi makikilala? Ako ang boyfriend mo, si Zhao Xiangyu. May sira ka ba? Talagang hindi kita kilala. At saka, may asawa na ako. Parang hindi siya nagkukunwari sa reaksyon niya. Baka nga talagang nagka-amnesia siya. Kaya nga siya nakasama ni Lu Haoting. Suruan, huwag kang magpapaloko kay Lu Haoting. Isang manloloko lang yan. Tayo ang magkasintahan. Suruan, Bastos! Dapat kang turuan ng leksyon. talagang hindi kita niloloko. Hindi mo lang hindi gusto si Lu Haoting, pero talagang magkaaway kayo. Ninakaw pa niya sa'yo ang ilang malalaking proyekto. Suruan, ako ang tunay mong boyfriend. Paulit-ulit mong sinasabi na boyfriend mo ako. Nasaan ang ebidensya? Meron akong litrato. Di ba? Talagang manloloko ka. Bastos, Ebidensya? Nasa cellphone mo. May litrato tayong magkasama. Maniwala ka. Tingnan mo. Ayan, sabi ko sa'yo, tingnan mo. Ang gwapo ng asawa ko, di ba? imposible. Paano nangyaring wala? Pakiusap, huwag mo na akong guluhin sa hinaharap. Umalis ka dyan. Suruan! Suruan! Makinig ka sa akin. Bitawan mo ako, aray. Suruan. Suruan, Suruan. Ruan, gising ka na. Kumusta? May masakit ba sa'yo? Anong nangyari? Lu Haoting, naalala ko na ang lahat. Ruan, pasensya. Ako, hindi ko sinasadya. Anong pasensya mo? Ako dapat ang magsabi ng pasensya. Noong panahon, ako ang nag-utos sa'yo na magpanggap bilang boyfriend ko. Magpanggap. Noong nag-aaral pa tayo. Ruan, idol mo nag-shoot sa school. Halika, tingnan mo. Sige, pupunta ako agad. Oy, te, anong dali-dali? Saan ka pupunta? Samahan mo kami. Anong ginagawa ninyo? Ako, may boyfriend ako. Boyfriend? Lu Haoting. Lu Haoting. Siya ang boyfriend ko. Gwapo, di ba? Ay, boyfriend. Bro, atle ka? Ang galing. Wala na ng oras. Salamat ha. So noong panahon, ginawa mo akong boyfriend. Ginamit mo lang ako bilang shield? So pagkatapos niya naging sila ni Zhao Xiangyu, hindi siya nag-cheat, hindi rin niya sinasadya na lokohin ako. Ako lang ang nagpanggap na totoo. Kaya naman, pagkatapos niyon, siya ay naging kasama ni Zhao Xiangyu. Hindi siya nag-cheat, hindi rin niya ako sinadyang lokohin. Ako lang ang nagpakatotoo. Ayos ang matigas na puno sa wakas ay nagbunga. Hindi ko inakala ikaw talaga ay naging kasama ni Suruan. Zhao Xiangyu.
Zhao Xiangyu. Nag-cheat siya. Mag-date tayo. Kaya nga, dahil sa maling akala, ako at siya, nagkakontrahan ngayon ng maraming taon. Ano ba? Ruan, may naaalala ka pa ba? Halimbawa, Stat, ang boyfriend mo noong estudyante ka? Hindi ba ikaw lang ang boyfriend ko? Hindi ko alam sino ang nagkalat nito. Pagkatapos, ang buong paaralan, alam na kami ay magkasama. Kahit anong paliwanag ko, walang naniniwala. Hindi ba ikaw? Hindi ako, wala ako. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ikaw talaga. Lu Haoting, hindi ba ikaw? Noon pa ay gusto mo ako? Matagal na kitang gusto. Pagkatapos, ang dating pagpapanggap ay naging totoo. At kami ay tunay na naging magkasama. Okay ka ba? Ruan. Kahit na sa hinaharap ay maalala mo ang lahat, kahit galit ka sa akin, hindi ko pa rin bibitawan. Masakit pa ba ang ulo mo? Okay na ako. Mag-ingat ka. Nung nahulog ka sa hagdan, natakot talaga ako. Akala ko mamamatay na ako. Zhao Xiangyu. Papatayin ko talaga siya. May posisyon ka sa lipunan. Ang pag-aaway at pagpatay, hindi magandang asal yan. Ruan. Ako. Bibigyan ko lang siya ng maliit na leksyon. Paalalahanan lang ng konti. Sige, susundin ko ang sinabi ng misis. Basta maging baldado siya. May problema? Walang problema. Lola, Ay, apo kong mabait. Kumusta ka? Ayos ka lang ba? Lola, okay lang po ako. Mabuti naman. May naalala ka ba? Lola, si Ruan, ngayon? Medyo malabo pa ang isip. Marami siyang hindi pa naaalala. Huwag mo siyang istorbohin. Ay, si. Teka, umupo ka. Haoting kuya. Suruan. Anong ginagawa mo dito? Hindi maganda. Haoting kuya. Palayasin mo na itong kalaban mo sa labas. Ruan, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Haoting gege, huwag mo siyang katakutan. Kapag siya'y nang api sa iyo, tutulungan kita na bugbugin siya. Tumahimik ka. Kailan ba ito matatapos? Sa loob ng napakaraming taon, ikaw pa rin ay nakakapit kay Haoting. Ruan, naalala mo pa siya? Oh, naaalala ko. Siya ang kapatid na babae ng kaibigan mo. Ang pangalan ay Hinanan. Tama ba? Noong panahong iyon, nang kumalat sa buong paaralan na tayo ay magkasintahan, hinanap niya ako. Pinagbawalan ako na lumapit sa iyo. Huwag kang magsinungaling. Suruan, kung may isip ka, umalis ka na. Sa tuwing sumusulpot ka, nagiging malungkot si Haoting Gege. Hindi ka naman talaga gusto ni Haoting Gege. Mahal, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Wala akong ganoon. Haoting Fika. Ano ang tawag mo sa kanya? Asawa. Kailan kayo ikinasal? Imposible ito. Pasensya na. Wala ka ng pagkakataon. Siya ay akin na ngayon. Ayaw kong maniwala, hindi ako naniniwala. Dati, si Haoting Gege ay ayaw na ayaw sa iyo. Inanan, matapos mong magsalita, umalis ka na. Hiyu, nasaan siya? Ano ang nangyari? Kunin mo na ang kapatid mo. Hindi, Lola, hindi ako aalis. Ay naku, ang mga bagay ng mga kabataan ngayon, hindi na kayang pakialaman ng lola. Tara, uwi na tayo. Hindi na kita mapapagbantaan. Umuwi na tayo. Ayaw kong umuwi, kuya. Ano kaya ang ginawa ni Suruan kay Haoting Gege? Nag-asawa na nga sila. Ha? Pasensya na ate. Ganyan talaga ang ugali ng kapatid ko. Iyo, kuya mo pa ba ako o hindi? Umuwi ka na. Si Haoting Gege at si Suruan, ano ba talaga ang nangyari? Dalawang taong laging nag-aaway kapag nagkikita, paano sila magpapakasal? Kung si Haoting ay nakipag-asawa kay Suruan,
Ibig sabihin ay nagbati na sila. Hindi ka gusto ni Lu Haoting, huwag mo nang ipilit. Maging maayos ka. Kung hindi, papauwiin kita ulit sa England. Tita Lu, ako si Nannan. Umuwi na ako. Ay, ang sakit sa ulo nito. Buti na lang umalis na. Tara, upo tayo. Houting. Ang sweet ng tawag mo. Ruan, sumpa ko. Ako at ang hinanan. Talagang malinis ang relasyon. Ah, totoo. Hindi ko siya gusto kahit kaunti. Noong dati, tuwing pupunta siya sa akin, lumayo ako agad. Kung hindi ka naniniwala, tanong mo sa lola. Oo. Noong dati, pagdating ng batang babae, syempre lumayo siya agad. Ah, huwag kang mag-alala sa mga susunod kapag ginawa ng batang lalaki. Bagay na makakasakit sa iyo. Ako ang una na magpaparusa sa kanya. Lu Haoting, narinig mo ba? May kakampi ako, ang lola ko. Dapat mas mabuti ang pagtrato mo sa akin. Si, ma'am, Ang cute. Ahaha, ipakilala ko sa iyo. Siya ang nanay ni Haoting. Ma'am, Ang tawag mo ng mom, hindi ko kayang tanggapin. Ang malaking bagay na pagpapakasal. Bakit hindi mo sinabi sa akin bago? Gaano ba talaga ang kahalaga ng pagsasabi? At saka, ako ang pumayag sa pagpapakasal. Ano ba? Mom, ang pagpapakasal ay hindi laruan. Ang suruan. Hindi siya bagay para sa hauting ng pamilya namin. Hindi siya bagay. Sino ang bagay, sabi mo? Sa tingin ko, ang nanan. Ang bagay para sa hauting ng pamilya namin. Ang nanan namin. Hindi lang siya mabait at maganda ang ugali. At saka, magaling siya sa pagluluto. Sa mga normal na araw, hauting ay sobrang busy sa trabaho. Kailangan ng asawa tulad ni nanan para alagaan siya at ang bahay. kung gusto mo talaga ang hinanan, bakit hindi mo siya pakasalan para alagaan ka niya? Ang lakas ng loob mo. Nag-imbento ka ng kwento tungkol sa akin. Houting. Hindi mo ba narinig kung paano niya ako ininsulto? Ikaw pa ang kumampi sa kanya. Nanay mo ako. Gusto mo ba akong patayin sa galit? Oo nga, Houting. Sige nang Lu, kahit papaano, nanay mo pa rin siya, ganito si Suruan. Sobrang hindi niya iginagalang si Ginang Lu. ang usapin ng pamilya namin, Lu. Bakit ka nakikisali? Dayuhan ka? Houting. Ayos na. Maliit na bagay lang ito. Kailangan pa bang magsigawan dito? Kung ganito mo siya kagusto, gawin mo na lang siyang inaanak at dalhin mo sa bahay. Pareho lang naman yon, di ba? Pareho ba yon? Anong pinagkaiba? Kung ayaw mo sa kanya, huwag ka nang bumalik dito sa lumang bahay. Dito sa lumang bahay, kasama ko lang si Haoting at Ruan. Ayos na yon. Ma, Oh, Ginang Lu. Paumanhin po. Kanina, dahil sa biglaang pagkabahala ko, hindi ko sinasadyang sumagot ng pabalang sa nanay mo. Hindi mo kailangang magsabi ng paumanhin. Ako ang hindi nakapag-ayos nito ng maayos, kaya nasaktan ka. Sa totoo lang, namayapa na ang tatay ko noong bata pa ako. Mula noon, mataas na ang hinihingi sa akin ng nanay ko. Paumanhin. Ang sinasabi ko sa'yo, hindi para humingi ka ng paumanhin. Gusto ko lang sabihin sa'yo, ikaw ay ikaw at ako ay ako. Ang kukunin ko lang ay ang gusto ko. Tuloy na natin ang panonood. Ah, sige. Bakit mo biglang tinitingnan ang litrato ko? Para lang makilala ka ng kaunti. Parang pamilyar sa akin ang taong ito. Ay, ang ganda ng aking apo. Halika, mag-picture tayo. Lola, halika. Oh, maganda talaga. Parang Jao ang pangalan niya. Jao. Hindi maganda ang picture na kinuha ko. Hindi natitingnan. Maganda ka kahit ano ang itsura mo, Lola. Ay, tumatanda na ako. Hindi tumatanda ang Lola. Ang Lola ay forever young. Ay,
Ang sweet ng bibig mo. Oh, bukas, di hindi ba magsuot ng wedding dress? Late na, magpahinga ka na. Lola, aalis na kami. Oh, si, Tara, Ruan, Ruan. Oo, paalam, Lola. paalam. Hindi ba maganda? Ruan, Ruan. Ang ganda-ganda mo. Gusto kitang itago ngayon. Para walang makakita. Sa wakas, akin ka na. Akin ka na. Pero, kung hindi ko pa aalisin ang wedding gown, masisira ito sa iyo. Kaya, aalisin ko na ang wedding gown. Ginoong Gu, Suruan, nandito ka rin para magsukat ng wedding gown? ang galing naman. Ikaw rin ba ay ikakasal? Oo, congratulations sa iyo, Suruan. Ilang taon na kayong nagmamahalan. Sa wakas, nagkatuluyan kayo ni Ginoong Zhao. Mali ang alaala mo. Ang asawa ko ay si Ginoong Lu, hindi Zhao. Ruan, Ruan. Asawa ko. Ito ay kliyente ng aming kumpanya, Ginoong Gu. Kumusta, Lu Haoting? Kumusta, Ginoong Lu? May iba pa kaming gagawin. Kaya, aalis na muna kami. Kaya aalis na muna kami. Paalam. Asawa. Anong nangyari? Ang mundo ay talagang kamangha-mangha. 2 tao na dati ay parang tubig at apoy. Ngayon ay magkasama na pala. Wala iyon. Tara, magsukat tayo ng wedding gown. Oo. Pagbati natin sa ating Boss Lu sa kanyang pag-iisang dibdib at pagiging isang marangal na may asawa na. Maganda ang asawa mo, Boss Lu. Halikan mo naman. Oo nga. Halik, halik, halik! Hoy, ito ba ang gusto nating makita? Hindi. Isa pang halik. Okay na, tama na yan. Nakakainip naman. Tingnan natin kung ano ang gusto mong kainin kasama si Mrs. Tingnan mo. Gusto ko to, May regla ka. Hindi ka pwedeng kumain ito. pero gusto ko talaga pakiusap. Sige na nga, isang subo lang ha. Sa akin na ang natira. Uy, bilisan mo. Kuya, ting tagal mo nang hindi nakapagpahinga. Tara, laro tayo. Sige, tara na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Narinig ko na walang hindi kayang gawin ni Boss Su. Hindi ko alam kung may lakas ng loob si Boss Su na makipagpaligsahan sa akin sa bola. Hannah, huwag kang magulo. Kung paligsahan ito, dapat may pusta. Ang matatalo ay tatawagin ang kalaban na lolo o lola ng 3 beses at magpapalitan ng kasama ngayong araw. Hannah, tama na ang kalokohan mo. Huwag kang makialam. Ano ba, Boss Su? Hindi ka ba maglalakas loob? Tinatanggap ko ang hamon na ito. Pero, Pero ano? dahil taya ito, mas malaki ang pusta natin. Dagdagan pa ng 50 milyon. Takot ka na? Sige, pumapayag ako. Suruan, hindi mo ako matatalo. Ganoon ba? Sino ang mauuna? Ako ay nanalo na ng championship sa larong bilyar. Huwag mong sabihing inaapi kita. Ang unang bola, ikaw muna. Sige, hinanan.
huwag kang magsisisi. Teka. Para patas, maglaro muna tayo para magdesisyon kung sino ang mauuna. Hindi na kailangan. Ikaw muna. Hinanan, kung hindi mo kaya, huwag kang makipaglaro. Ayos ah? Ako naman. Huling bola na. Nanalo ako. Hindi na kailangan magpalit ng kasama. Hindi na rin kailangan tawagin akong ninuno. Kung may anak akong tulad mo na walang utang na loob, baka hindi na ako mapakali kahit nasa kabaong na. Pero, ang pera, dapat ilipat sa bank account ko. Hoy, Yug. Nakatakas ang kapatid na babae. Di mo hahabulin? Huwag mo siyang pakialaman. Sa mga nakaraang taon, siya ay naging mas mayabang. Panahon na para bigyan siya ng aral. Siya ay kapatid na babae ni Hiyu. Ginawa ko siyang nahiya. Hindi makakaapekto ang relasyon mo at Hiyu. Hindi importante, ang masaya ka ay pinakamahalaga. Mabuti kang tao. Kung ako ay mabuti, aalis ka ba sa akin? Siyempre hindi. Ruan, ikaw mismo ang nagsabi, hindi mo ako iiwan. Hindi mo dapat sumira sa pangako. Yug, hindi ba si Su Ruan? Ruan, miss na miss kita. Zhao Xiangyu, bitawan mo ako. Ruan, naalala mo na ako. Tama ba? Loko ka ba? Bitawan mo ako. Hindi ko bitawan. Ikaw ay akin. Houting, huwag kang manuntok, Houting. Kumusta? Nasaktan ka ba? Okay lang ako. Nasugatan ang kamay mo. Okay lang ako. Hindi, kailangang magbenda ang kamay mo. Ayos lang. Lu Haoting, sa pagnanakaw ng gamit ng iba, masaya ka ba? Sasabihin ko sa iyo, Lu Haoting, ang totoo, hindi magiging peke. Ang peke, hindi magiging totoo. Sa palagay mo, hanggang kailan mo maitatago kay Suruan? Sinasabi ko, kung may sakit ka, magpagamot ka. Sabi ko na, hindi na kita kilala. Zhao Xiangyu, kung manggugulo ka pa sa akin, magpupulis talaga ako. Ruan. Mandidaya lang siya. Tumahimik ka. Huwag mo akong tatawagin ng ganyan. Lalo na huwag mong siraan si Haoting. Zhao Xiangyu. Ang taong hindi mo kayang pahalagahan, siya ang taong gusto kong protektahan habang buhay. Wala ka ng pagkakataon ngayon. Binababala kita. Kung makulit ka pa sa kanya, hindi kita palalampasin. Tara na. Dati, ayaw na ayaw ni Suruan kay Lu Haoting. Hindi ako naniniwalang kapag naalala na niya. Magkakasama pa rin sila. Suruan, tiyak na maaalala mo ako.
Yung si Zhao Shangyu, nababaliw na yata siya. Ruan, kasalanan ko. Hindi kita naprotektahan. Paano naging kasalanan mo yon? Pero sa susunod, huwag kang magpadalos-dalos. Tingnan mo, nasugatan ka tuloy. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Ginoo, ginang. Ito ang pang-alis ng pagkalasing. Salamat, Ate Lynn. Walang anuman, ginang. Ay, ang sakit ng kamay ko. Anong nangyari? Baka kailangan nating pumunta sa ospital. Ay, hindi na kailangan. Ngayon lang kasi. Wala na akong lakas sa kamay. Eh bakit hindi mo agad sinabi? Natakot ako bigla. Niloloko mo ako. Ay, wag. Mali ako. Anong mali mo? Sabihin mo agad. Ay, teka. Mabubuhos ang sabaw. Paano kaya wala? Ayun na. Kapag meron ito, mapapatunayan kong nagsisinungaling si Lu Haoting. Suruan, talagang hahanapin kita at ibabalik. Suruan, anong karapatan mo para pakasal sa Houting? Wala akong karapatan. Eh ikaw, may karapatan? Houting ay para sa akin. Kung may utak ka, umalis ka na agad. Kung hindi, huwag kang magalit kung gaganti ako. Anong gagawin mo sa akin? Suruan, sinampal mo ako. Anong nangyari? Houting, sinampal ako ni Suruan. Sige, turuan mo siya. Sinampal ba siya? Hindi niya ako sinampal. Ako ang gumanti. Tignan mo, namula ang kamay ko sa pagsampal. Sa mga ganitong bagay sa hinaharap, hayaan mo na ako ang gumawa. Huwag mong saktan ang sarili mo. Houting, ako ang sinampal. Hindi siya. Bakit hindi mo ako tinulungan? Siya pa. Masyado kang biased. Hinanan, dahil sa kapatid mo, nagtiis ako at nagpasensya sa'yo. Kung ganito ka pa rin sa hinaharap, at patuloy mong targetin, si Ruan. Huwag kang magalit kung hindi ko na isa sa alang-alang ang dating pagkakaibigan. Houting, At isa pa, Ruan ay asawa ko. Ako ay biased. And kayong dalawa, kayo ang nanlalamang. Anong ginagawa mo rito? Ayon sa tradisyon, sa ganitong pagkakataon, hindi ka dapat narito. naramdaman kong may mangyayaring masama sa'yo. Talaga? Oh. Gantimpala ito sa'yo. Suruan, naghahamon ka na ba sa akin? Sumasagad ka na? Tatay, nanay, Tito, tita, Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Suruan, halika rito ngayon din. Nanay, tulungan mo ako. pipigain ako ni tatay. tito, maayos nating pag-usapan ito. Anong pag-uusapan? Inagaw mo ang nag-iisang anak kong babae, hindi pa kita sinisingil. Nanay, Ikaw, habang tumatanda ka, lalo kang sumusobra. Pag-aasawa, napakalaking bagay niyan, hindi mo man lang kami kinonsulta. Nag-official business kami ng tatay mo noong nakaraang araw. Pagbalik namin, narinig na lang namin na ikakasal ka na. At sa lalaking ito pa, anong lalaking ito? May pangalan siya. Lu Haoting ang pangalan niya. Sumasagot ka pa? Aray! Tatay! Nanay! Alam kong nagkamali ako. Sa susunod, anumang gagawin ko, sasabihin ko muna sa inyo. Pwede ba? Tatay naman, alam na ng bunso mong paborito ang pagkakamali niya. Huwag ka nang magalit. Anong paborito? Parang isa kang malaking pabigat. Eh ikaw naman ang tatay ko. Tito, tita, Anong tawag mo sa akin? dapat magbago na ang tawag mo. tatay, nanay. Ako ang may pananagutan dito. Kung may sisihin man, ako ang sisihin nyo.
Huwag niyong sisihin si Ruan. Siyempre, ikaw ang may kasalanan. Ang anak kong mahal pa kaya ang sisihin ko? Tama na. Tapos na ang kasal. Basta, masaya si Juan, wag na nating pakialaman. Pero anak, isa lang ang mahal naming anak na babae. Dapat mong alagaan siya ng mabuti. Tita, huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko ang buong buhay ko para protektahan si Ruan. Ganito dapat. Anak, kung maglakas loob kang ipahamak ang anak kong babae, talagang hindi kita palalampasin. Huwag po kayong mag-alala. Kung ako'y magtaksil kay Ruan, ako ang unang papatay sa sarili ko. Anak, kung ikaw ay mapag-initan, pag-uwi mo, sabihin mo agad sa ama. Ang ama mo ay laging nandito. Oh? Binabati ko kayo. Lumakad patungo sa pampang ng inyong kaligayahan, kayo mula sa pagkikita, pagkakilala, pag-ibig, at pagmamahalan. Magkasamang lumakad patungo sa hantungan ng pag-ibig, dambana ng kasal. Nobyo, nais mo ba? Pakasalan ng babaeng ito sa harap mo, habang buhay, hindi maghihiwalay. Oo, gusto ko. Nobya, nais mo bang pakasalan ang lalaking ito? Gusto ko. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba dito? Dito, ayat. Dito, ayat. Lu Haoting, anong kinakatakot mo? Alam mo rin na ang meron ka ngayon. Lahat ay ninakaw, di ba? Ruan, sinabi ko na, ako ang tunay mong boyfriend. Si Lu Haoting ay peke. Palagi kanyang niloloko. Ngayon ay kasal ko at ni Hauting. Umalis ka na. Kung sasabihin ko, may ebidensya ako? Ano ngayon? Hindi mo ako niloko. Tama ba? Mga guwardiya, itapon mo ang taong ito. Bilisan mo. Hahaha, Lu Haoting, natatakot ka. Ruan, hindi ka naman naniniwala sa akin. Bitawan mo. Pero ngayon, ako. May ebidensya na ako. Kapag pinindot ko ang remote control, malalaman mo ang lahat. Ang taong mahal mo, ako, hindi siya. Mga guwardiya, ang remote control. Agawin mo. Akala mo ba, kapag kinuha mo ang remote, mapipigilan mo ako? Suruan, ang buong pamilya Lu, nagsisinungaling sa iyo. Maniniwala ka pa ba sa kanila? Basagin mo ang remote control. Tumigil ka. Ruan? Ruan. Naniniwala ka pa sa akin, tama ba? Ang pamilya Lu ay mga sinungaling. Ako lang ang tunay sa iyo. Hindi ako naniniwala sa sinasabi mo. Ito ang aking kasal. Ayaw kong makita ang ginagawa mo at masira ang kasal ko. Kung may ebidensya ka, gusto kong makita. Ano ba ang ebidensya mo? Ibigay mo ang remote sa akin. Ruan. Paano nangyari ito? Diyos ko, Paano posible? Hindi ganito. Naalala ko, talaga. Ito ba ang ebidensya na sinasabi mo? Ruan! May ebidensya talaga ako. Umalis ka na. Bitawan mo. Lu Haoting. Ikaw, hindi ba? Ganito ka ba natatakot? Malalaman ni Suruan ang katotohanan. Guwardiya, dali, itapon ninyo ang taong ito. Pakawalan mo ako. Hindi ako aalis. Bitawan mo ako. Ruan, maniwala ka sa akin. Kailangan mong maniwala sa akin. Ruan. Ruan, paumanhin. Umalis ka na.
Ruan. Ako. Ay ayos lang. Tuloy tayo! Kaya sa sandaling ito ng kaguluhan, ay, Umalis tayo. Buti na lang nakita ko si Zhao Shangyu. Kakaiba ang dating niya. Alam ko na may kakaiba sa kanya. Pare, salamat sa'yo ngayon. Huwag kang magpaka-formal sa akin, pare. Kung hindi mo nakita na may ginawang kalokohan si Zhao Shangyu at pinalitan ng video, ang kasal ngayon ay magkakagulo talaga. Kung talagang itinuturing mo akong kaibigan, sabihin mo sa akin ang totoo. Bigla na lang iniwan ni Suruan si Zhao Shangyu at ikinasal sa'yo ang dati niyang kaaway. Mayroon bang hindi ko alam na dahilan? Noon, si Suruan ay naaksidente. Pagkatapos niyang magising, nawala ang lahat ng alaala niya tungkol kay Zhao Shangyu. At saka, ako ang akala niyang boyfriend niya. Ano? Hayo. Ang kasal ngayon. Ninakaw ko lang ito. Si Suruan, nawalan ng memorya. Ruan. Ikaw, nauuhaw ka ba? Medyo. Ako, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Ako na. Ay, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako? Oh, yung. Uminom ka na. ayos lang. Aray, parang masakit ang mata ko. Ako, aalis ako. Maliligo ako. Suruan. Ang tanga-tanga mo. Ikaw, tulog ka na ba? Hindi pa. Ikaw, anong gagawin mo? Ngayon, ang unang gabi natin bilang mag-asawa. At ano ngayon? Pwede ba? Hindi pwede. Luha uting! Kamay mo, saan ka pupunta? Bastos ka! Manyakis! Aray! Ang likod ko! Masamang tao.
Ruan. Ha? Okay ka lang? Kasalanan mo ito. Hey naku, masakit ba talaga? Karga kita papunta doon. Tumahimik ka. Saan ba talaga masakit? Tutulungan kitang maglagay ng gamot. Luhauting umalis ka. Ruan. Anong oras na ba? Ngayon ka lang bumangon? Bilang manugang ng pamilya Lu, wala ka bang alam sa mga patakaran? Kasalanan ng anak mo ito. Ang tagal mong ginulo. Nanay, alam ko na ang mali ko. Hindi na mauulit. Hindi ko pinapansin ang dating mo. Ngayon, dahil ikaw ay manugang ng pamilya Lu, dapat kang magpakita bilang isang manugang. Tama po ang sinabi ni nanay. Yung, nasaan ang katulong? Bakasyon ngayon. Ang tanghalian ngayon, ikaw na ang maghanda. Ako. Ako ang magluluto. Ay, nanay, baka ngayon, kumain na lang tayo sa labas. Ako bilang biyenan, hindi mo ba ako mapapag-utusan? Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang magluto para sa akin. Gusto mo pa bang paglingkuran kita bilang biyenan? Para masaya ka? Kalmado lang, halatang nanggugulo lang siya. Dahil kay Houting, titiisin ko. Nanay, hindi naman sa ayaw ko, ako ay sige. Nanay, tama ka po. Ang tanghalian ngayon, ako na ang bahala. Houting saklolo. Ayos lang, okay lang. Paumanhin, pasensya na. Aray, ayos lang, okay lang. Anong ingay? Ang ingay. Ma, aray, pasensya na. Ma, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Sa tingin mo ba, masyado akong mahigpit sa'yo? Ikaw, ginaganti mo lang ako? Hindi po ma. Nagdadahilan ka pa. Mukhang ayaw mo lang talaga sa akin. Bakit ba napangasawa ng pamilya namin ang isang manugang na tulad mo? Ako, ay naku, Anong nangyari? Aray ko, anak, Anong nangyari? anak. Mabuti nang dumating ka. Tingnan mo ang asawa mo. Pinapagluto ko siya sa akin. Tapos hindi man lang natapos. Ginamit pa niya ang isda para hampasin ako. Naku naman, ma, hindi ganoon si Ruan. Mula pagkabata, hindi siya pumasok sa kusina. Magluto ng isda pa kaya, baka hindi nga siya marunong magsindi ng kalan. Ikaw, bakit ikaw pa ang kakampi niya? Ay, ma, hindi ako kumakampi sa kanya. Huminahon ka muna. Tingnan mo, iba't iba ang talento ng tao. Hindi talaga magaling magluto si Ruan. Pero sa ibang bagay, magiging mabuti siyang manugang sayo. Hindi ba? Tingnan mo, may regalo siya para sayo. Tingnan mo. ako. Naku ma, tingnan mo naman. Tingnan mo, magugustuhan mo ba? Naku ma, ang asawa, dapat alagaan, hindi para magluto. Anong kakainin natin sa tanghalian? Ako na ang magluluto. Marunong ka magluto? Wow, Kain na. ang sarap. Ang sarap talaga. Kung masarap, kumain ka pa. Akala ko ba, magaling ka palang magluto? Siyempre naman. Tikman mo ito. Kumusta? Masarap. Kumain ka rin. Ang pamilya namin, ang mga Lu, ay isang kilalang kilala at iginagalang na angkan. Bilang manugang ng pamilyang Lu, ang pinakabatayang bagay na pagtimpla ng tsaa, hindi lang dapat matutunan, kundi dapat pang magalingan. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Di magsimula na tayo.
Aray! Aray ko! Suruan! Sorry. Ulitin ko na lang. Ulitin ko. Aray! Ang sakit! Pagtimpla ba ng tsaa yan? Ang sakit! Anong nangyari? Huwag ka nang magtimpla sa susunod. CCK. Tiisin mo muna. Masakit pa ba? Pagtimpla lang ng tsaa, na paano ka pa? Nasugatan ka ng ganito, talagang walang silbi. Ma, Ay naku, sige, alam na. Hindi mo na kailangang matutong magtimpla ng tsaa. Hindi mo naman matututunan yan, ang kapal ng kamay mo. huwag mong sundin ang sinabi ng nanay ko. Matalino ka. Ay madam, nandito na naman po kayo. Tuloy po kayo sa loob. Ito, pati ito, ibalot mo na lahat. Sipo. Eto, ho. Salamat po, balik po kayo ulit. Hoy. Hindi ba si Ate Lou ito? Mrs. Ye. May kailangan ka ba? Ay naku, Ate Lou. 2 taon lang tayong hindi nagkita. Matagal na rin tayong hindi nagkita. Bakit parang may pagitan pa rin tayo? Mrs. Ye, may gagawin ako ngayon. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap ha. Hoy! Ay naku, Ate Lou. Huwag kang masyadong magpakahirap. Naaawa nga ako sa'yo. Kung hindi lang sana namatay ng maaga ang asawa mo, sa mga nakaraang taon, hindi ka sana napagod ng ganito. Ay nako, kawawa naman talaga si Kuya Lou. Napakabata pa, namatay na. Ye Luping. Tama na ba yan? Sorry. Ate Lou, mali ang sinabi ko. Hindi ko sinasadya. Nako! Akala ko, yung babaeng ito na malambing ang pagsasalita ay isang dalaga. Yun pala, tita na pala. Tita, ilang taon na po kayo? Sino ka? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, akala ko, kasing edad ko kayo. Ay, yung boses malambing nyo. Kanino nyo natutunan? Ang galing naman. Boses malambing? Oo, hindi ba yan yung boses malambing na paborito ng mga lalaki? Natural na boses ko to. Hindi ko kailangang magpakamalambing. Kaya pala, kanina pa akong nagtataka. Bakit pag nagsasalita kayo, puro kuya at ang tawag? Akala ko, isang batang dalaga kayo. Matanda na, nagpapaka-cute at malambing pa rin. Hindi ba kayo nahihiya? Ikaw? Anong ikaw? Ikaw ang tinutukoy ko. Kahit malayo pa ako, naaamoy ko na ang buong katawan mo na may amoy ng tsaa. Bakit? Nagbebenta ba kayo sa bahay ng green tea o puting lotus? Ikaw. Wala kang katuturan. Oh, di ba? Oh, di ba? Yung natural na boses, malambing nyo, bakit ngayon nawala? Ako. Hoy! Huwag kang umalis, day malambing. Ha ha ha. Ha ha ha. Nanay, sa totoo lang, napakaganda ng smile mo. Dapat mas madalas kang mag-smile. Nanay, dito. Wala ba dito ang gusto mo? Maghanap tayo ng ibang store. Ay, hindi na, wag na. Uwi na tayo. Uwi na tayo nga. Dalawa, pumunta dito. Kunin ninyo ang mga gamit ko. Nanay, ginulo mo ulit si Ruan ngayon. Nagreklamo siya sa iyo? Alam ko na. Pakitang tao lang ang ginawa niya ngayon. Wala siyang sinabi. Kanina hapon, ako ang naghanap 2 assistant. Sila ang nagsabi sa akin.
Binigyan mo ulit si Ruan ng masamang impression. Nung una, gusto mo siya ng sobra, pero naglalandi siya sa dalawa. Sa mahabang panahon, ikaw ay hindi makalimot sa kanya. Nanay, ipinaglalaban ko ang karapatan mo. Lahat ito ay maling pagkakaintindi. Hindi siya naglalandi sa dalawa. Ako lang ang may gusto sa kanya. Ay, nanay, matagal kong pinaghirapan para mapakasal sa kanya. Huwag mo na siyang paalisin. Pwede ba? Ay, anak ng, paano ko napanganak ang walang kwentang anak na ito? Sina, ikaw ang magpapakasal sa kanya. Kung gusto mo siya, paano ko mapipigil? Alam ko na. Nanay, ang bait-bait mo talaga. Nanay, pinag-promise mo ako. Sa mga susunod, hindi mo na siya dapat guluhin. Salamat, nanay. Yung Suruan at Zhao Xiangyu, ano ang nangyari? Naglakas loob pa si Zhao Xiangyu na guluhin ang kasalan. Hindi ba si Suruan at siya ay hindi ganap na naghiwalay? Nanay, Suruan, Ruan. Nanay, kanina mo sinabi. Hindi pa ako ganap na nakawala sa kanya. Si Zhao Xiangyu. ako. Houting. Sinabi mo. Ruan. Pasensya ka na. Ako ang nagsinungaling sa iyo. Matagal na talaga mong kilala, si Zhao Xiangyu. Bakit mo ako nilinlang? Kaya, totoo ang sinabi niya. Siya ay, Hindi matagal na siyang nagpapakulit sa iyo. Nagdulot ito ng malaking problema sa iyo. Dagdag pa na noong nabangga ka, nagkagulo-gulo ang memorya mo. Hindi mo na siya maalala. Hindi ko sinabi sa iyo, noong nag-aaral pa, matagal na siyang nagpapakulit sa iyo, kaya tinanong ng nanay ko kung ganap na nakawala ka sa kanya. Tama ba, nanay? Tama ba? Ako. Ruan. Pasensya ka na. Hindi ako dapat nagsinungaling sa iyo. hindi mo kailangang mag-sorry sa akin. Alam ko, para sa ikabubuti ko iyon. Si Zhao Xiangyu, wala akong memorya sa kanya. Dati, siguradong galit ako sa kanya. Mahal, salamat sa patuloy mong pagprotekta sa akin. Ruan, pasensya. Natatakot ako na mawala ka. Bawat sandali na. Kasama mo ako ngayon. Parang panaginip. Sana, ang panaginip, mas matagal pa, hanggang sa huling sandali, hindi tayo magising. Sige, kailangan ko pang magbihis ng gown. May charity dinner ako ngayon. Sige, kasama ako. Nanay, una kami sa taas. Siya. Talaga, ang mga anak ay may sariling kapalaran. Ruan, makikipagkita ako sa mga kaibigan. Maglibot ka muna. Oo, sige. Hindi mo kailangang alalahanin ako. Suruan, Binibining pasensya na. Hindi ko sinasadya yon. sinadya mo yan. Saan-saan ka ba pwedeng magtapon ng alak sa baso? Sa akin mo pa itinapon. Ang sama mo naman. Binibining mali ang hinala ninyo sa akin. Kanina, yung waiter, bigla siyang sumugod sa direksyon ko. Kusa kong inabot yung bote ng red wine. Kaso nakatayo ka mismo sa tapat ko. Aksidente lang ang lahat. Ganoon pala. Sabi ko na nga ba, hindi ganoon si Binibining Su. Ruan, anong nangyari? Outing. Sinadya niyang basain ng red wine ang damit ko. Ano bang nagawa ko sa kanya? Bakit niya ako ginaganito?
Nadumihan ang palda mo. Anong gagawin natin? Ito yung bagong palda na binili mo lang para sa akin. Okay lang, bibilhan na lang kita ng bago. Salamat, mahal. Tita Lu, tulungan niyo po ako. Nan, malamang hindi sinasadya ni Ruan yon. Huwag mo nang isipin. Tita, Samahan na lang kita magpalit ng damit. Nan, magpalit ka na rin ng palda, baka ka magkasakit. ilang araw lang ang nakalipas, sumama na rin sa panig ni Suruan si Tita Lu. Ano? Gusto mo bang bawiin si Lu Haoting? Zhao Xiangyu. Kanina sa salo-salo, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Simple lang. Gusto mo rin ba makuha si Lu Haoting? At gusto kong makuha si Suruan. Pareho ang target natin. Kaya, pwede tayong magtulungan. Makukuha natin ang gusto natin. Anong plano mo? Ano ang ibig mong sabihin? Baliw ka ba? Kung gusto mong makuha si Lu Haoting, sundin mo lang ang sasabihin ko. Ano sa tingin mo? Matalino. Kuya Haoting. Kanina, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng paumanhin. Huwag ka nang magalit. Hindi sa akin ang dapat mong hingan ng tawad, kundi kay Ruan. Inumin mo itong baso ng alak at hihingi ako ng tawad sa kanya. Umalis ka. Ruan. Alam kong hindi ka naniniwala sa akin ngayon. Pero akala mo ba, si Lu Haoting ay karapat-dapat pagkatiwalaan? Hindi siya kasing tapat ng iniisip mo. Ruan. Nasa kwarto si Lu Haoting ngayon. Kalandian ng ibang babae. Ano ba ang meron siya para pagkatiwalaan mo? Kung magsasalita ka pa ng ganyan, tatawag ako ng pulis. Ipapakita ko sa iyo ngayon. Lahat ng gusto mong malaman ay nasa memory card na ito. Basta buksan mo lang ito. Malalaman mo kung nagsisinungaling ba ako o hindi. Zhao Xiangyu, hanggang ngayon ay hinahabol mo pa rin si Suruan? Tingnan mo, papatayin kita. Nandiyan sa loob si Lu Haoting. Kailangan mong pumasok at tingnan. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang naggapos sa iyo rito? Si Haoting ba yun? Nasaan siya? Nakakakahiya. Tara na. Haoting. Ako yun. Outing ako. Bilang nakatatandang kapatid, hindi ko naalagaan ng maayos si Nanan. Ang nangyari kahapon, si Nanan ay nagkamali. Ngayon, sinadya kong dalhin siya rito upang humingi ng paumanhin sa inyo. Haoting, nagkamali ako. Patawarin mo ako, okay? Heyu, itinuturing kitang parang kapatid. Kaya itinuturing ko ring parang kapatid si Nanan. Alam mo ba? Alam ko, iaayos ko siyang bumalik sa England. Iyo, ayaw kong umalis. Sa pagkakataong ito, sobra ka na. Hindi kita matutulungan. Haoting, nagkamali ako. Huwag mo akong paalisin. Haoting, Alam mo ba na iligal ang paglalagay ng gamot? Ang mga gamot na iyon ay mga ipinagbabawal na gamot. hindi ako. Siya. Si Zhao Xiangyu ang nagbigay sa akin. Sinabi niya na kung makikipagtulungan ako sa kanya, makukuha ko ang puso ni Haoting. Bakit ka ganoon katanga? Ginamit ka lang. Nagkamali ako.
Huwag ninyo akong paalisin, okay? Hiyu, dalhin mo siya. Sa hinaharap, huwag ka nang magpakita sa harap ko. Si. Ayaw kong umalis. Hindi pa ako pinatawad ni Houting. Hiyu. Ayaw kong pumunta sa ibang bansa. Nakakalungkot na mag-isa sa ibang bansa. Sinabi lang ni Houting na huwag kang magpakita sa harap niya. Sa hinaharap, umiwas ka na lang sa kanilang dalawa. Kaya hindi na ako kailangang pumunta sa ibang bansa. Ang ganda. Paalam. Houting. Paalam, Suruan. Sa totoo lang, medyo nakakatuwa siya. Hindi naman siya masamang tao sa likas niyang ugali. Sadyang nasobrahan lang sa pagpapalaki. Bakit? Nangungulila ka na ba nang umalis siya? Ano bang sinasabi mo? Wala akong pinangungulilan. Ang puso ko ay para lang sa asawa ko. Si Hinanan, tanga. Hindi pa magawa ng maayos ang simpleng bagay na ito. Zhao Xiangyu, ikaw ang may kasalanan nito. Huwag kang tumakbo. Mandurugas ka. Tatapakan kita. Hoy, mag-ingat ka. Nasa sala pa tayo. Nasa bakasyon na si Lola. Tayo na lang ang nasa bahay ngayon. Isang halik lang ha. Ma, bakit hindi ka man lang nagpaalam? Kailangan ko pa bang magpaalam para umuwi sa sarili kong bahay? Inay, hindi ganun ang ibig sabihin ni Houting. Mahilig ka naman sa art exhibits, di ba? May kaibigan akong binigyan ako ng 2 ticket. Ayoko naman nun. Sayo na. Yung art exhibit na to, ang hirap makuha ng ticket. Marami na akong pinagtanungan, wala silang makuha. Inay, salamat po. Ikaw ang pinakamabait na biyanan sa buong mundo. Ay, sige na. Sige na. Huwag na kayong maglambingan dito. Sige na nga. Aalis na ako para di ko kayo istorbohin. Ma, aalis ka na agad? Sisigurado ka bang aalis ka? Naku ma, ano ba to? Tingnan mo to. Pasensya na. Ayos ka lang ba? Yuan. Ang sakit. Hintayin mo naman ako, please. Yuan. Anong nangyari? Yuan? Ruan. Huwag kang matakot. Doktor. Doktor, kumusta na siya? Ang pasyente ay malamang na nawalan ng malay dahil sa ilang uri ng matinding pagkabigla. Halimbawa, ang parehong tao, pangyayari, o eksena. Ang kanyang memorya, magbabalik ba yon? Nagkaroon ng amnesia, si Suruan. Sa patolohiya, hindi bihira ang ilang pasyente ng amnesia na kapag muling naranasan ang parehong karanasan ay bumabalik ang kanilang memorya. Sige, naiintindihan ko na. Ganun pala. May naisip akong paraan, Suruan, sa pagkakataong ito. Sigurado akong babalik ka sa akin. Ruan, kising ka na. Bakit ako nasa ospital? Kanina nasa art exhibit tayo at nawalan ka ng malay. Buti na lang at okay ka. May nararamdaman ka pang ibang hindi komportable? Gutom na ako. Uwi na tayo. Pwede naman akong maglakad ng mag-isa. Gusto kitang pasanin. Ang daming tao doon. Baba mo na ako. Pumunta din tayo doon para makisaya. Ruan. Sa pagkakataong ito, siguradong maaalala mo ako. Kung ang pulang lobo ay ginawa mong rosas, talagang genius. Hindi ka ba natatakot na sumabog yan? Gusto mong gamitin ang pulang lobo para kapalit ng rosas? Ang tanga-tanga mo talaga.
Hindi ka natatakot na sumabog yan? Lu Haoting, kung hindi ka marunong magsalita, huwag kang magsalita. Walang mag-aakala na pipi ka. Dahil lang araw-araw sa harap ko, nagpapakita ka ng bagong level ng katangahan. Sa Tangahan mo, tangahan ang buong pamilya mo. suruan, pinapayuhan ko na alisin mo ang mga kalat-kalat na bagay. Lahat, ibalik mo sa akin. Kung hindi, tatawagan ko ang dorm manager at sabihin na nag-open flame ka. Lu Haoting, isang tusok kang tao. Isa kang asong walang nobya. Naiinggit ka sa sweet love life namin. Binibigyan kita ng 10 segundo. 10 ang ulo mo. Ngayon ay ang first anniversary namin ni Xiang Yu. Kung magsumbong ka, hindi ako magpapatalo sa'yo. Dorm manager, may nag-open flame dito. Lu Haoting! Lu Haoting! Dorm manager. Pumunta ka sa office building, ASAP. Mag-propose pa siya? Ruan, naalala ko bigla, may trabaho pa sa opisina. Samahan mo ako. Si, Ang romantic. Suruan. 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 ikaw ba ang tumawag sa akin kanina? Ako to. Oo, ako nga. Kayong dalawa, Di mo ba kilala to? Assistant ko siya. mga bulaklak, kandila at lobo. Hiyu, hindi ba ikaw ang magpapakasal ngayon? Hindi, may event lang kasi ang kumpanya namin. Hindi yun proposal. Wala namang maganda dito. Anong event? Pwede ba akong sumali? Hoy, Ruan. Di ba sabi mo sasamahan mo akong bumalik sa opisina? Muntik ko nang makalimutan yon. Tara na, bumalik na tayo. Mauna na kami. Hey you! Anong ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Bakit ganito ang tingin mo sa akin? Parang may kakaiba sa'yo. Ganoon din si Hiyu. Meron ba? May tinatago ka ba? Sa akin? Wala nga. Anong tinatago ko sa'yo? Sana nga wala kang tinatago sa akin. Kung hindi, magkakaproblema tayo. Talagang wala. Haoting! Kamusta ka nitong mga nakaraang taon? Maayos. Matagal tayong hindi nagkita. Nagbago ka ng todo. Sino siya? Asawa ko. Nagpakasal ka? Congratulations! May iba pa ba? Kung wala, mauuna na kami. Sino siya? Isang taong hindi importante. Lu Haoting. Magkikita pa tayo? Haoting? Ate? Dito? Haoting. Hindi mo inaasahan yon? Makikita mo pa rin si Siyu dito. Kamakailan lang din ako nalaman na nakauwi na siya. Sa totoo lang, noong nakaraang 2 araw, nakita ko na si Haoting. Hello, ipakilala ko ng maayos ang sarili ko. Ako si Chin Siyu, ate ko sina Haoting at Hiyu. Suruan. Hindi lang yon ate, sasabihin ko sa'yo. Si ate Siyu, hindi lang siya ate namin. Siya rin ang crush ng departamento. Noong panahon na yon, halos lahat ng lalaki sa departamento ay gusto siya. Pero may isang tao na lagi nasa puso niya. Kahit ako, na napakagaling, nagtapat sa kanya, ay tinanggihan. Siguro mas magaling pa yung tao. Huwag mong pansinin ang sinasabi niya. Mag-usap tayo sa ibang lugar. Matagal na rin hindi nag-inuman ang magkapatid natin. Tara, mag-inuman tayo hanggang hindi na tayo makakalakad. Suruan, nalaman ko na kilala mo si Haoting nung high school. Ano ba? Alam mo ba na may pangarap na lagi nasa puso ni Haoting? Alam mo ba sa puso ni Haoting mayroong liwanag sa buhay? May liwanag sa buhay sa puso ni Haoting. Bakit hindi ko alam? Mukhang si Lu Haoting marami pang bagay na hindi sinabi sa kanya. Pasensya na. Hindi ko alam na hindi sinabi ni Haoting ang tungkol sa amin. Hindi ko dapat sinabi. Siya ba ang liwanag sa buhay ni Haoting? Oo. Talagang maganda siya. Walang problema. Lumipas na ang lahat. Nagpakasal kami ni Haoting. Suruan, may hihiling ako. Ano? Makikipagkompetensya ako sa'yo para sa Haoting. Ano sinasabi mo? Suruan, talagang mahal ko si Haoting. Kung hindi ko siya iniwan noon para mag-abroad, baka ako ang nakasal sa kanya. Suruan, makikita mo talaga iba ang pagtrato niya sa akin.
Dahil pinili mo na umalis, hindi mo dapat bumalik? Chin Siu, hindi siya basta-basta mong gusto o ayaw. Siya ay isang tao. Napilitan ako mag-abroad sa mga nakaraang taon. Hindi ko siya makalimutan. Alam kong hindi ka magiging masaya sa mga sinasabi ko, pero dahil bumalik ako, hindi ko siya bibitiwan. Noong si Xiao Yu. Houting. Bakit napakalasing mo? Wala. Magbibigay ako ng tubig. Siya. Ganyan ka pa rin. Nagtatago sa alak. Kalokohan. Salamat, Ruan. Haoting, pag-uwi, uminom ka ng maraming honey water. Naalala ko, dati kapag lasing ka, ako ang naghahanda para sa'yo. Mahal, uwi na tayo. Shi. Uwi na. Ruan. Ano yun? Haoting, pag-uwi, uminom ka ng maraming honey water para hindi sumakit ang ulo mo. Nagtatawa ka pa. Ang cute ng itsura mo kapag nagseselos. Anong selos? Wala akong selos. Mas gusto ko ang toyo. Hindi selos. Ruan. Ikaw lang ang minamahal ko. Totoo? Talaga? Siyempre. Ate, dumating ka na talaga. Walang kwenta. Pinagkatiwalaan ka sa Houting, hindi mo nga maalagaan. At dati, hindi ba si Suruan ang sunod-sunuran mo? Paano ba siya nakapag-asawa sa Houting? Kasalanan ni Lu Haoting lahat ito. Yung walang hiya. Na-injure ang utak ni Suruan at nawala ang memorya niya. Tapos bigla na lang, nakalimutan niya ako. Yung walang hiya, Lu Haoting. Nag-opportunity pa siya. Inuto niya si Suruan para pakasalan siya. Ate, tulungan mo ako. Mag-isip ka ng paraan. Bawiin natin si Suruan. Sinabi mo, nawala ang memorya ni Suruan? Oh. Noong nakaraan sa ospital, narinig ko ang doktor. May injury sa utak ni Suruan ngayon. Hindi siya dapat ma-stress. Kaya naisip kong buhayin ang memorya niya para ma-stimulate siya. Pero, yung lalaki, Lu Haoting, palagi siyang humahadlang sa akin. Xiang Yu, maraming paraan para ma-recover ang memorya, pero may isang direktang paraan at epektibo. Anong paraan? Hoy, tapos ka na sa trabaho? Binili ko ng chrysanthemum para sa tatay. Sa tingin mo, magugustuhan niya? Oo, siguradong magugustuhan niya. Ruan. Bakit lagi kang sumusulpot? At napapanahon pa? Suruan, hindi siya magiging maswerte sa lahat ng pagkakataon. Ay, dahan-dahan lang. Oh. Ay, ano ang nangyari sa inyo? Suruan ay muntik na masagasaan ang kotse kanina. May sugat ba siya? Ay, ikaw rin. May malaking problema. Bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Ano ang ginagawa mo rito? Mama, okay lang talaga ako. Buti na lang dumating si Houting agad. Natakot lang ako. Walang sugat. At saka, hindi ba anniversary ng pagkamatay ng tatay ko ngayon? Hindi dapat ipagpaliban. Anak, ang tanga mo. Anak, okay lang kami. Ikaw, huwag mo kami alalahanin. Si Houting, nag-asawa na rin. Siya ay magandang babae. Ngayon, okay lang kami. Lola. Mama? Lola. Hey Suruan. Suruan. Suruan.
Ruan Ruan. Ruan Ruan. Dahil sa'yo kasi, araw-araw nasa harap ko. Bagong level ng katangahan. Ikaw ang tanga. Pamilya mo, tanga lahat. Boyfriend ko to. Ang gwapo, di ba? Suruan, libangan lang yan. Aray, Ruan Ruan, nagising ka na rin. Ruan Ruan, nagising ka na rin sa wakas. Natakot ako ng sobra. ay, buti na lang nagising. Buti na lang nagising. Ruan, may nararamdaman kang hindi komportable? Gusto kong makipag-usap sa outing ng personal. Lola nanay, umalis muna kayo. Sige, ingatan mo siya. Si Tara. Anong problema? Ruan Ruan. Outing. Naalala ko na ang lahat. Ay, bakit mo ako hinaharangan? Nanay, hintay muna. Pakinggan natin ang sasabi ni Ruan. Ruan Ruan. Ang pangyayari ito, ako ang may kasalanan. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pwede mo akong suntukan o insultuhan. Pwede mong gawin ang anumang gusto mo. Tatanggapin ko ang lahat. Basta hindi mo ako iiwan. Huwag kang maghihiwalay sa akin. Ako. Ruan. Huwag mong gawin ito. Pakiusap ko sa iyo. Ay, hindi pwede. Ay, Ruan. Lahat ay kasalanan ni Lola. Ako si Lola ang nagpagawa kay Houting. Ituloy na lang ang mali. At hinikayat ka pang magpakasal. Kung may sisihin ka, ako si Lola ang sisihin mo. Huwag mong sisihin si Houting, ha? Ruan, ikaw ba? Dahil noong una ako ang mga ginawa ko sa iyo, kaya gusto mong iwan si Houting, di ba? Kung ganoon, humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Mahal na mahal ka talaga ni Houting. Noong una, may maling akala ako sa iyo. Sa totoo lang, ang galing-galing mo. Pwede bang huwag kayong maghiwalay? Ruan, ano ang nangyari sa iyo? Ay, ito. Nanay, tawagin ng doktor. Bilisan mo. Nandito ako. Okay lang. Lu Houting, gusto kong mag-isa. Tahimik na mamalagi sandali. Pwede bang samahan kita dito? Ako ay talagang tahimik. Hindi magsasalita ng kahit anong salita. Sige, Ruan. Kung ganoon, aalis na ako. Kung may kailangan ka, agad na tawagin mo ako. Nandito lang ako sa pintuan. Kain na. Ruan. Zhao Xiangyu. Ang tagal na nating hindi nagkita. Ruan. Bumalik na ang memorya mo, di ba? Ruan. Sa wakas, bumalik na ang memorya mo. Alam kong babalik ang memorya mo. Alam kong hahanapin mo ako. Mahal na mahal mo ako noon. Paano ka magkakagusto kay Lu Houting, ang lalaking yun? Ruan. Hindi mo alam. Habang wala ka, gaano kita kamis. Kasalanan lahat ito ni Lu Houting, ang walang hiya niyang lalaki. Ruan. Hindi mo alam si Lu Houting. Gaano siya kawalang hiya? Sinadya niyang lokohin ka. At sinadya pang hadlangan ang pagbalik ng memorya mo. Zhao Xiangyu, tatanungin kita. Noon sa likod ng lawa sa paaralan, ikaw ba talagang sumagip sa akin? Siyempre ako ang sumagip sa iyo. Sino pa ba? Ruan, hindi mo talaga alam na bumalik ang memorya mo ay napakagandang balita para sa akin.
Zhao Xiangyu. Totoo ngang bumalik na ang memorya ko. Pero totoo na umibig ako kay Lu Haoting. Narito ako ngayon para sabihin sa iyo. Pakiusap, sa hinaharap, huwag mo na kaming gambalain. Ano ang sinasabi mo? Nagloloko ka lang, di ba? Noon, ikaw at si Lu Haoting ay hindi talaga magkasundo. Paano ka magkakagusto sa kanya sa loob lang ng ilang buwan? Hindi ako naniniwala. Noon, nasa hotel ka, sinabi mo na ako ay isa lang libangan para sa iyo. Ngayon, bakit mo kailangang magpanggap na napakalalim ng nararamdaman mo? Nakakatawa talaga. Ruan, siya pa rin talaga ang pinili mo. Ano ba talaga ang nangyari, Haoting? Bakit pagdating mo dito, umiinom ka ng umiinom, at ganito pa ang pag-inom mo, parang walang bukas? Hindi ka ba natatakot na magalit sa'yo ang misis mo? Hindi niya ako pinapansin. Ano? Ano ang nangyari? Bumalik na ang kanyang memorya. Ano? Anong sinabi mo? Pumunta na siya ngayon para hanapin si Zhao Xiangyu. Ayaw na niya sa akin. Baka may hindi lang pagkakaintindihan. Hoy, Haoting! Huwag ka nang uminom pa! Kung iinom ka pa, mapapasok ka sa ospital. Ikaw. Haoting! Hoy? Nasaan na siya? Lu Haoting. Hoy? Lu Haoting, nasaan ka? Suruan, dali. Pumunta ka sa 0 degrees bar. Kakainom lang ni Haoting ng sobra, parang ayaw niyang mabuhay. Halos mabaliw na siya. Ngayon, nawala na naman siya. Ano ang sinasabi mo? Darating ako kaagad. Si, Asan na? Nahanap mo na ba? tiningnan ko ang CCTV. Si Chin Siyu ang nagdala kay Haoting. Suruan, saan ka pupunta? Uuwi ako. Uwi ka. Hindi mo nahahanapin si Haoting? Si Lu Haoting, siya ay. Kasama na niya ang kanyang unang pag-ibig. Ngayon, hindi alam kung nasaan. Nag-uusap ng kanilang mga puso. Bakit pa ako pupunta sa kanya? Unang pag-ibig. Ano ba talaga ang sinasabi mo? Si Haoting, hindi kailanman, nagustuhan si Chin Siyu, siya lang ang may gusto kay Haoting palagi. Ang pag-alis niya sa bansa ay dahil, sa palagay niya, ay nabigo ang kanyang pag-amin. Nawalan siya ng mukha, kaya umalis. Ibig mong sabihin? Si Lu Haoting hindi kailanman nagustuhan si Chin Siyu. Siyempre wala, mula pagkabata. Ang taong gusto niya ay ikaw palagi. Chin Siyu. Ikaw, mapagkunwari. Niloloko mo ako at kinuha mo pa ang lalaki ko. Hindi kita palalampasin. Ruan. Kalmahan mo. Kaagad. Hanapin mo si Lu Haoting ngayon din. Si. Anong ginagawa ninyo? Ano sa palagay mo? Tama na. Lu Haoting. Naalala mo pa ba dito? Ang rooftop ng paaralan. Dito mismo ako noon nagtapat ng nararamdaman ko sa'yo. Sa harap ng lahat ng kaklase. At mga guro. Ako, si Chin Siyu. Ang perpektong diyosa sa mata ng lahat. Tito, buong tapang na nagtapat sa'yo. Pero ikaw, tinanggihan mo ako? Pinahiya mo ako ng husto. Sinabi ko na sa'yo noon pa. May gusto na akong iba. Kaya wag mo nang sayangin ang oras.
Si Suruan palagi ang gusto mo, hindi ba? Alam ko na yan noon pa. Iba ang tingin mo sa kanya kumpara sa iba. Nakakatawa talaga. Gusto na gusto mo siya, pero paano naman siya sa'yo? Houting, hindi kanya mahal. Ang mga bagay ko, wala kang pakialam. Lu Houting, bakit mas pipiliin mong mahalin ang isang tangang hindi marunong magpahalaga sa'yo? Kaysa tingnan ako, mahal na mahal kita. Houting, tayo na lang, okay ba? Sinabi ko na sa'yo. Huwag mo akong pilitin na ulitin. Si, ikaw ang nagpilit sa akin. Kung hindi ko makukuha, wala ring makakakuha. Tangang Suruan, tanga ka rin. Sa loob ng napakaraming taon, para ka lang nagpapakasakit para sa iba. Gusto mo bang hulaan? Kung bakit si Suruan, sa lahat ng taong yon, ay tapat na tapat kay Zhao Xiangyu? Ano ang ibig mong sabihin? Sandali lang. May dala silang kutsilyo. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin niya alam? Noong nasa Hohu Lake pa siya, ikaw pala ang nagligtas sa kanya? Anong sinasabi mo? Noong ililigtas mo siya, nandoon din ako. Pag-alis mo, ako ang tumawag kay Zhao Xiangyu para sunduin siya. Ang tanga-tanga niya talaga. Madali siyang nauto. Kaya nitong mga nakaraang taon, buong puso at kaluluwa niyang minahal si Zhao Xiangyu. Chin Siu. May ganitong pangyayari pala. Kung ganito ang usapan, medyo hindi nga kayo matalino, no? Sa loob ng napakaraming taon, iisang gago lang ang ginulo kayo. Kasalanan ko ito. Ako kasi noon, hindi ko nakilala ng maayos si Houting. Pero, Suruan, ang labo naman ng mata mo. Si Zhao Xiangyu at si Houting, magkalayo ng magkalayo. Paano mo ba nagawa na makilalang si Houting si Zhao Xiangyu? Noon, medyo malabo pa ang isip ko. Nakita ko lang ang likod ni Houting. Nang magkamalay ako, wala na si Houting. Si Zhao Xiangyu lang ang nakita ko. Kaya pala, sabi ko na nga ba? Kaya pala noon, bigla ka na lang nabulag at nahumaling kay Zhao Xiangyu. Napakabuti sa'yo ni Houting. Sa lahat ng mga taon, ikaw lang ang minahal niya ng buong puso. Suruan, huwag mo siyang tingnan na palagi siyang nakikipagtalo sa'yo. Nagseselos lang yan. Kaya, sino ba talaga ang gusto mo? Si Zhao Xiangyu o si Houting? Dahil sa'yo, si Houting ay dumaan sa napakaraming hirap. Dumanas siya ng hirap at pighati sa pag-ibig. You. Kapag nailigtas na natin siya, sasabihin ko mismo sa kanya. Sasabihin ko sa kanya, gaano ko siya kamahal. Lu Houting, gusto na gusto kong makita kang nawawalan ng kontrol. Kaya kayo. Nandito kayo para maghiganti sa akin? Lu Houting, alam mo pala na kami, ang dahilan kung bakit kami nandito ay para maghiganti sa'yo. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo kay Suruan? Ha? Naalala na niya ang lahat. Bakit ayaw pa rin niyang makasama ako? Sabihin mo sa akin. Kasalanan mo itong lahat. Kasalanan mo itong lahat. Kasalanan mo itong lahat? Tiyak na iniligaw mo si Suruan. Kung hindi, paano niya masasabing mahal niya ikaw? Ako dapat ang minamahal niya. Ako. Lu Houting. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Anong pinagtatawa mo? Sinabi mo na mahal niya ako? Totoo ba yon?
Lu Haoting. Dapat kang mamatay. Kung hindi nawala ng memorya si Suruan, paano kanya mapapansin? Wala nang saysay ang anumang sabihin mo ngayon. Nawala mo na siya ng tuluyan. Si Lu Haoting, mamatay ka na rin. Wag! Zhao Xiangyu. Labag sa batas yan. Makukulong ka. Labag sa batas? Una, walang CCTV dito. Pangalawa, tayo-tayo lang. Kung hindi ka magsasalita, at ako rin, sino pa ang makakaalam? At saka siya, si Lu Haoting. Lasing si Lu Haoting at nawawala. Kung sakaling magpakamatay siya at tumalon mula rito, anong kinalaman ko? Zhao Xiangyu. Sabi ko nga, tanga ka eh. Itinatali mo ang kamay ni Haoting. Agad makikita ng pulis na dinukot siya. Anong pagkalasing at pagkahulog? Zhao Xiangyu. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Kung gusto mong gawing si Haoting, ang nagpakamatay sa pagtalon, hindi ba dapat? Kalasin mo muna ang tali sa kamay niya. Hayaan mo na. Lasing naman siya ngayon. Wala na siyang lakas para lumaban sa'yo. Tama ka. Huwag kong dagdagan ang hinala sa akin. Kakalasin ko na. Huwag kalasin! Habang hawak natin si Lu Haoting, hindi sila makakalaban. At saka, nahayag na tayo. Kung ayaw mong lumabas ito, kung hindi na ito babalikan, tapusin na natin. Siya, ate. Ikaw ang masusunod. Suyuan, bibigyan kita ng pagkakataon. Gusto mo bang iligtas si Lu Haoting? Itali mo para sa akin si Heyu. Ruan, huwag mong itali. Tumakbo ka na. Huwag mo siyang saktan. Ako na ang magtatali. Ako na ang magtatali. Sandali lang. May naisip ako na magandang ideya. Ganito, sasaksak ko kayong magkapatid, isang saksak sa isa. Tapos, gagawa ako ng eksena. Na nagpatayan kayong magkapatid. Sa ganitong paraan, malinis na ako. Di ba? Xiaoyu, huwag kang magloko. May problema ba? Ate, hindi maganda ang ideya ko? Kung ganon, pareho silang mamamatay. Wala na ngang makakapagsabi, di ba? Si Zhao Xiangyu, sira ulo talaga. Ganito, Suruan. Ibibigay ko sa iyo ang pagpapasya. Ikaw ang magpili kung sino ang una kong saksakin. Zhao Xiangyu. Sinabi mo na palalampasin mo si Haoting? Pinili mo si Lu Haoting? Yan ba? Si. Kung ganito ang pagmamahal mo sa kanya, ako mismo ay gagabayan kang sumunod sa kanya. Wag. Di gumalaw, di gumalaw. Ibaba ang armas. Dalhin. Lu Haoting, di ako dapat makulong. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali ako. Di ako dapat makulong. Hindi. Sa natitirang buhay mo, mag-isip-isip ka na lang sa loob ng kulungan. Kamusta ka? Masakit ba? Suruan. Ikaw talaga.
you, Houting. Mahal kita. Mga kasuyo ninyong nakakainis. Magjowa kayo, nasira ang pagkapatid, okay lang. Pero inaapi pa ang mga single. Galit, gusto ko rin ng sweet relationship.